Patong-patong na kaso naghihintay kay dating Congressman Zaldico pag-uwi niya sa bansa. Live mula sa TV5 Media Center din, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano ba mga nakabimbing kaso laban kay Zaldico? Jiggy, nahaharap si Zaldico sa kasong graft at malversation of public funds sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ito sa umano'y substandard na flood control project sa Nauan Oriental, Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Ikinontrata ang proyekto sa SunWest Incorporated, ang kumpanyang itinayo ni Ko. Hindi pumayag ang Sandigan Bayan na magpiyansa si Cole dahil sa bigat ng kaso at lakas ng ebidensya laban sa kanya. Bukod dyan, tumakas din si Ko at naging pugante. Kaya tinanggalan din siya ng korte ng karapatang maghain ng mga mosyon para questionin ang kanyang mga kaso. May hiwalay din na reklamong plunder na isinampa kay Ko sa Department of Justice at inihintay na lamang ito na mai-refer sa Office of the Ombudsman. Jiggy? At sa proseso natin, Camille, paano mangyayari and meron na bang sagot yung kampo ni Zaldico? Jiggy, ayon sa nakausap nating international law expert, pwedeng ipa-deport ng Czech Republic si Zaldico dahil naaresto siya sa paglabag sa immigration laws. Yan daw ang paraan para mapauwi si Ko, lalo't wala ngang extradition treaty ang Pilipinas at ang Czech Republic. Ang extradition treaty ay ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na isuko ang isang taong pugante. Ayon kay international law professor at San Sebastian Graduate School of Law Dean na si Attorney Rodel Taton, mas mapapabilis ang pagpapabalik kay Ko sa bansa kung gagawin ito sa pamamagitan ng deportation. Posible rin daw nakasuhan mismo ng Czech Republic si Ko dahil nga sa illegal entry. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Taton. Kasi nga ito ay administratibo lamang at hindi siya court-based na proseso, no? And there may be other aspects na pwedeng gawin din with the help of diplomatic cooperation with Czech Republic, kung saan ang Philippine authorities will make sure that the transfer will be safe. At Camille, may reaksyon na ba yung kampo ni Zaldico sa pagkakahuli sa kanya sa Prague? Jiggy, tumanggi munang magbigay ng komento ang kanyang abogado na si Attorney Rui Rondain. Wala pa raw silang nakukuhang impormasyon kaugnay sa pagkakahuli sa dating kongresista na una nang sinabi ni Ko na biktima umano siya ng political persecution. Ang problema doon is he has to prove that it is a case of persecution because of the statements that he has made against the Philippine government. Pero ang sagot naman dyan ng gobyerno probably is that this is not a case of persecution but rather prosecution. Yan pong ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.